So far, adjourned na yung session dito until tomorrow, 3 o'clock PM. Pero so far, naging productive yung naging session kasi bukod dito, bukod doon sa ilang mga topics na pinag-usapan, halimbawa sa naging privilege speeches nitong mga senador, ilan sa mga napag-usapan o natalakay is yung calling for accountability sa DPWH patungkol doon sa Santa Maria Cabagan Bridge na gumuho nitong Pebrero. Even though malaking pera daw ang nilaan para dito, kasabay din ito yung pag-iimbestiga sa mga waterway at drainage obstructions, pati yung pag-review sa rice tarification law. Ito yung pinakanilalaman ng ilang mga senador kanina, sila Senator J.V. Ejercito, even sa interpellation nila Senator Rodante Marcoleta, Senator Erwin Tulfo, even sila Senadora Amy Marcos, and Senadora Risa Contiveros. Kasunod din ito, nagkaroon din ng nilabas na committee chairmanship. So halimbawa, kay Senator Bam Aquino nalipat yung Senate Committee on Science and Technology na supposedly na kay Senator Alan Peter Cayetano. Pero ito namang si Senator Alan, siya naman ang manunungkulan sa Committee on Banks, Financial Institutions and Currency, habang si Senator Lito Lapid naman ang magiging chairman ng Committee on Planning, on Urban Planning, Housing, and the Resettlement. Yung Committee on Ethics, ang nabanggit sa atin ni Senate Majority Leader Joel Villanueva is parang siya yung pinaka-ninonominate talaga dito ng mga senador. So, and by tradition and historically speaking, napupunta sa Majority Leader yung Ethics Committee. So, hindi pa siya announce pero malamang daw doon mauuwi itong pinaka-committee chairmanship ng Ethics. Bukod naman dyan, kanina umaga nagpa-unlock din ng panayam itong si Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Gatchalian at ibinahagi niya nga na plano nila, hopefully, na lagpas 4% yung doon sa GDP ng bansa, yung mailalaan na budget para sa edukasyon. Currently kasi around 3 billion pesos yung nakalaan na budget dito pero nakikita nila and even ang ibang mga senador na mukhang hindi ito sasapat para sa mga pangangailangan from classrooms and even ito nga para sa mga teacher, yung mga subsidies na kakailanganin, even yung mga libro at iba pang mga programa para sa education sector. At ang nakasabi pa rin dito, ang sunod ito doon sa sona nga ni Pangulong Bongbong Marcos sa kailangang matugunan yung pangangailangan ng education sector. Kasunod din ito, gagawin ding requirement ni Senator Sherwin dito sa Department of Budget and Management yung pag-upload online sa kanilang website ng kopya ng budget preparation forms ng mga ahensya na may pending projects or mga pinaplanong proyekto. Dito raw makikita ng publiko, kahit ba ng publiko, kung meron bang additional budget requests na nakalaan kasama rin noong original request nila. Kailangan din itong gawin ng Kamara para sa kanilang i-approve na General Appropriations Bill. I-upload sa kanilang website yung kopya nito at magpapadala dito sa Senado ng digital copy or soft copy kasama ng nakasanayan nilang physical printed copies ng GAB. Asahan din daw na makikita sa website ng Senado yung kanilang committee report, pati yung bersyon na pinagsama ng budget ng House, pati ng Senado bago ito ipadala sa ehekutibo. At nakausap na rin ni Senator Sherwin si S. Chis Escudero at plano na ngang maghain ng isang resolution para nga ma-operationalize na ito. Isa lamang ito sa marami pa nilang planong gawin para raw matugunan yung malawakang panawagan para sa transparency. Narito ang bahagi ng kanyang panayam. Golden Age of Transparency kasi step by step masusundan na ngayon ng taong bayan, no? From NEP to GAB to Senate third reading version to BICAM hanggang mapermahan ng presidente. Bukod naman dyan, nakausap din natin kanina ang nag-celebrate din ng kanyang golden birthday na si Senator Joel Villanueva at ibinahagi niya na inaasahan niya raw yung mabigat na debate at botohan ngayong Wednesday, August 6, patungkol nga doon kung susundin ba ng Senado yung desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Dito natin makikita kung susundin ba nila ito o magkakaroon ba sila ng konsiderasyon doon sa appeal ng Kamara o kaya naman sa motion for reconsideration na kanilang inihain. Pero para kay Senator Joel Villanueva, naniniwala siya na hindi na raw kailangang mag-reconvene ng Senado bilang impeachment court para desisyonan ito. Okay. I am looking forward to debates. Huwag naman sana mainit or depending on how you define mainit, no? But I think during the caucus, maraming lumabas na mga I myself would say valid positions, and that's why until now, we're still doing our best to study all angles.
Okay. At so far, yun yung latest mula dito sa Senado. Bukas, plenary sessions pa. By Wednesday rin, may inaasahan din tayong kapihan with Senator Amy Marcos, Senator J.B. Ejercito sa susunod na araw. And then, titignan natin kung by next week magkakaroon na ng scheduled hearings para sa ilang mga Senate committees.